Magandang gabi. Narito na naman tayo sa panibagong kwentong esoteriko. Ako nga pala si Maestro J. And bago tayo magsimula, like and subscribe sa mga bago nating kwento tungkol sa mga Pinoy esoteriko at mga kwentong agimat. Dahil ang ating kwento ngayong gabing ito ay isang napakagandang kwento na tungkol kay Tonton na nagtatangan na makapangyarihang pra-somdej. Nagbibigay ito ng swerte, hindi lang sa buhay, pati rin gabay, tulong sa pangangailangan, sa pag-ibig, negosyo o di kaya naman sa karir. Ito ay maaasahan. Tunghayan natin ang kanyang kwento at makinig tayo na mabuti habang tayo ay nakikinig sa mga kwentong esoteriko dito sa Pinoy Esoteric. Let's go. Si Tonton. Tawagin na lang natin siya sa pangalang ito. Actually, si Tonton ay isang kakilala namin sa Pinoy Esoteric. Isang masugid na kaibigan at higit sa lahat, napakabait, pagbigay at laging nagtatravel. Siya ay isang masugid na kolektor ng mga sinaunang amulet. Mula sa iba't ibang panig ng Asya, doon siya dumarayo. Isa sa mga bansang matagal na niyang gustong bisitahin ay ang Thailand. Isang lugar na sagana sa espiritual na kasaysayan at may malalim na koneksyon sa Buddhist na pananampalataya. Ipinanganak at lumaki si Tonton sa Maynila, kung saan siya nagtatrabaho bilang isang antique dealer. Madalas siyang maglakbay upang maghanap ng mga pambihirang agimat. Isang araw, nagdesisyon siyang pumunta sa Thailand upang personal na makita at maunawaan ang kultura at tradisyon ng mga Buddhist monks. Dahil sa kanyang matinding interes sa mga amulet, naglakbay siya patungo sa Bangkok. Sa kanyang unang araw, nilibot niya ang mga lumang pamilihan, dumaan sa mga antigong tindahan at nagtanong-tanong sa mga lokal. Hanggang sa isang araw, napadpad siya sa isang maliit at tahimik na templo sa probinsya ng Ayutthaya. Doon niya nakilala si Pra Ajahn. Yun ang kanyang tatawag na lang natin. Isang matandang monghe na may tahimik ngunit makahulugang tingin. Nakipag-usap si Tonton kay Pra Ajahn at ibinahagi niya ang kanyang pagmamahal sa mga sinaunang agimat. Marami na ako nakolektang mga anting-anting mula sa iba't ibang kultura, ngunit gusto ko mas maunawaan ang kahulugan ng pra-somdej, ani ni Tonton habang iginagalang ang matandang monghe. Ang pra-somdej ay hindi lamang isang amulet. Ito ay isang gabay. Ito ay para sa mga may dalisay na puso at handang sundin ang landas ng kabutihan at ang pagkakaroon ng meditasyon na lahat ng bagay ay hindi nagtatagal at nagbabago rin. Sagot ni Pra Ajahn. Nakita ng mongke ang kanyang sinseridad kahit binigyan niya ng isang espesyal na amulet si Tonton. Isa itong pra-somdej o mas kilalang pra-somdej o pra-somdet para sa ibang kultura. Isa sa mga pinaka-espiritual at iginagalang na anting-anting sa Thailand. Kilala nga ito as the Emperor of Amulets or King of Blessed Amulets. Sa tamang paggamit at malinis na kalooban, ang pra-somdej ay magiging isang kalasag at ilaw, sabi ni Pra Ajahn bago inabot ang amulet kay Tonton. Nagpasalamat si Tonton at nagpakumbaba sa harap ng monghe. Bago siya umalis, itinuro sa kanya ni Pra Ajahn ang isang panalangin. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Ulitin mo ito ng 3 beses tuwing magdarasal ka at ipako ang iyong puso at isipan sa kabutihan habang suot mo ang iyong amulet. O kung di kaya naman, ito ay gamitin mo sa pangangailangan. Umuwi si Tonton sa Pilipinas at sa pagka-uwi niya, hindi inaasahan ni Tonton ang kanyang dalang pra-somdej ay merong kapangyarihan. Sa una, tila wala naman itong epekto. Ngunit nang magtagal, napansin niyang biglang gumaan ang kanyang buhay. Ang dating sunod-sunod na malas ay unti-unting naglalaho. Naging malusog siya at bihira ng dapuan ng sakit.
Ang kanyang negosyo na dati halos magsara ay biglang sumigla at mas maraming customers ang dumarating. Hindi rin niya maipaliwanag kung bakit mas maganda ang kanyang relasyon sa kanyang pamilya at mga kaibigan. Ngunit ang pinakamalaking pagbabago ay sa kanyang buhay pag-ibig. Matagal nang walang seryosong relasyon si Tonton. Ngunit isang araw, nakilala niya si Andrea. Isa ring negosyante na may malasakit sa sining at kultura. Nagsimula silang magkausap dahil sa isang event na pareho nilang dinaluhan. Hindi nagtagal, napansin niyang napakadali nilang magkaintindihan. Sa tuwing suot niya ang Prasomdej, makiramdam niya ay mas may kumpiyansa siya at mas malinaw ang kanyang intensyon. Ngunit hindi lahat ay naging madali. Isang gabi, habang nasa isang event, may bigla ang sunog sa gusaling kanilang kinaroroonan. Nagkaroon ng kaguluhan at muntik nang matrap si Tonton sa loob ng nasusunog na bahagi ng gusali. Sa gitna ng takot, mahigpit niyang hinawakan ang kanyang prasomde at binigkas ang dasal na itinuro sa kanya ni Prajan. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, biglang nagkaroon ng daan palabas. Napansin din niyang tila may gumabay sa kanya upang makita ang exit. Nakaligtas siya ng walang galos at nang muli niyang tingnan ang kanyang amulet, pakiramdam niya ay may mas naging matibay ang koneksyon nito sa kanya. Pagkatapos ng sunog, nagpatuloy si Tonton sa kanyang buhay. Ngunit may mas matibay na paniniwala sa kanyang Prasomdej. Alam niyang hindi ito isang pangkaraniwang anting-anting, kundi isang gabay na nagdadala ng proteksyon at biyaya. Ngunit hindi pa tapos ang mga pagsubok. Matapos ang sunog, mas lalong pinahalagahan ni Tonton ang kanyang Prasomdej. Hindi niya ito itinuturing bilang isang ordinaryong agimat, kundi isang espiritual na gabay na nagdala sa kanya ng proteksyon at biyaya. Sa paglipas ng mga panahon, lumago ang negosyo ni Tonton. Mula sa isang maliit na antique shop sa Maynila, naging isa na itong tanyag na tindahan na nakikilala hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa ibang bansa. Ngunit kasabay ng tagumpay ay ang pagsulpot ng mga taong may masamang balak. Isang gabi, nagpunta si Andrea sa opisina ni Tonton na may seryosong ekspresyon sa muka. Tonton, may naririnig akong usapan tungkol sa iyo, sabi ni Andrea habang inilapag ang isang sobre sa mesa. Ano yan? Tanong ni Tonton habang binubuksan ito. May nagkakalat na chismis na gumagamit ka raw ng itim na mahika para yumaman. May ilang kakumpetensya na gustong sirain ang pangalan mo, sagot ni Andrea na may halong pag-aalala. Napabuntong hininga si Tonton at hinahawakan ang kanyang Prasomdej. Alam niyang sa mundo ng negosyo, hindi may iwasan ang mga gantong sitwasyon. Ngunit sa halip na patulan ng mga chismis, pinili niyang manatiling kalmado. Andrea, hindi natin kailangang bumaba sa level nila. Ang mahalaga, alam nating malinis ang intensyon natin. Kung may dapat ipaglaban, gagawin natin sa tamang paraan, sagot niya. Dahil sa paninira sa kanyang pangalan, bumaba ang kita ng kanyang negosyo sa sumunod na araw. Dumami ang nagdududa sa kanya at kahit ang ilan niyang matagal ng kliyente ay pansamantalang lumayo. Dito sinubok ang pananampalataya ni Tonton sa Diyos at sa agimat na Prasomdej. Nagdesisyon siyang pumisita kay Ajahn Mateo, isang Pilipinong Buddhist Ajahn na nakilala niya sa isang seminar tungkol sa espiritualidad nung nandun siya sa Thailand. Kapag ang isang tao ay may dalisay na puso, walang masamang enerhiya ang makakatalo sa kanya. Ang karma ay magbibigay lamang ng depensa o kundi kaya naman ay magbibigay ng swerte sa kanya. Kaya panatilihin mong malinis ang iyong intensyon at ang anting-anting na hawak mo o amulet na hawak mo ay magiging gabay lamang sa tamang landas. Tandaan mo ang Four Noble Truths, payo ng monghe. Sa gabing iyon, nagdasal si Tonton habang hawak ang Prasomdej. Namo tassa bhagavato
Arahato sama samputasa. Umikit siya at inisip ang lahat ng mabubuting bagay na naidulot ng kanyang negosyo. Ang mga taong natulungan niya, ang mga artistang nabigyan niya ng pagkakataong ipakita ang kanilang sining, at ang mga kabataang nahikayat niyang pag-aralan ang sinaunang kultura. Di nagtagal, bumaliktad ang sitwasyon. Ang mga taong nagpakalat ng maling impormasyon tungkol sa kanya ay nahuli sa sariling bitag. Lumabas na sila mismo ang gumagawa ng pandaraya sa negosyo. At ang mas masaklap pa niyan, nalaman na sila ay gumagamit ng sayasart. Isa itong black magic na hindi dapat ginagamit pagdating sa negosyo. Ang mga kliyenteng pansamantalang lumayo ay bumalik, dala ng kanilang suporta at tiwala. Mas lalo pang lumakas ang kanyang negosyo, hindi dahil sa anting-anting, kundi dahil sa kanyang matatag na paniniwala sa kabutihan at integridad. Ika nga, may karma. Habang abala sa negosyo, hindi na malaya ni Tonton na mas lumalalim ang kanyang relasyon kay Andrea. Hindi lang ito isang kasosyo sa negosyo, kundi isang matalik na kaibigan at isang taong lagi nariyan sa tabi niya sa kabila ng lahat ng pagsubok. Isang gabi, habang naglalakad sila sa tabi ng isang lumang templo, huminto si Tonton at hinawakan ang kamay ni Andrea. Andrea, hindi ko alam kung paano ko naitawid ang lahat ng ito kung wala ka. Maraming pagsubok ang dumaan, pero sa huli, ikaw ang lagi kong kasama. Ngumiti si Andrea at tumingin sa kanya. Alam mo, Tonton, hindi lang ikaw ang nakinabang sa Prasomte. Hindi mo ba napapansin? Simula nung dumating yan sa buhay mo, mas naging maayos rin ang buhay ko. Baka naman may ibang dahilan kung bakit ito napunta sa'yo. Napatawa si Tonton at mas nahinigpitan ang hawak sa kamay ni Andrea. Siguro nga, pero higit sa anting-anting, alam pong ikaw ang tunay na swerte ko. Matapos ang ilang taon, nagdesisyon si Tonton at Andrea na hindi lang ipagpatuloy ang negosyo, kundi magtayo rin ng isang foundation na tumutulong sa mga kabataan na interesadong matuto tungkol sa sinaunang kultura at sining. Isang araw, habang natuturo sa isang grupo ng mga estudyante, isang batang lalaki ang nagtanong kay Tonton. Kuya, totoo po bang may kapangyarihan ng mga agimat? Ngumiti si Tonton at hinawakan ang kanyang prasomde. Ang tunay na kapangyarihan ay nasa loob mo, nasa pananalig mo sa Diyos. Itong mga amulet lamang ay gamit lamang. Ang isang anting-anting ay isang gabay lamang. Ngunit kung mananatili kang mabuti, matyaga at may pananampalataya, makakamit mo ang lahat ng hinahangad mo. Sa ilalim ng maliwanag na buwan, alam ni Tonton na natagpuan niya ang tunay na halaga ng Prasomte. Hindi lang bilang isang agimat ng proteksyon, kundi isang simbolo ng determinasyon at pagmamahal. Hindi nawawala ang pananampalataya ni Tonton sa Diyos dahil alam niyang sa sarili niya ang agimat, Prasomteshman, ay ibinigay sa kanya at itinakda ng Diyos Ama na may-ari ng lahat. Base ang istoryang ito sa tunay na pangyayari sa kaibigan namin. Sa totoo lang, si Tonton ay nananampalataya talaga sa Diyos. Siya ay isang Katoliko. Pero sa totoo lang, may paniniwala rin siya sa tinatawag na Buddhism. Dahil para sa kanya, ang Buddhism ay isang filosofiya. Hindi ito actually relihiyon, gaya ng sinasabi ng iba. Although syempre, dahil na rin sa pagiging sekular ng mga tinatawag nating tao, minsan nababanggit na ang Buddhism ay relihiyon. Ngunit ito ay isang way of life. At ang buhay ni Buddha ay ang pagkakaroon ng enlightenment na lahat ng bagay sa mundong ito ay nagbabago at may katapusan. Di ba nasa Biblia rin natin yan? Hindi nawala ang pananampalataya ni Tonton sa Diyos. Pero kinoconsider niya na ang mga agimat at anting-anting ay tools o di kaya naman gamit lamang, instrumento ng Diyos para siya ay magkaroon ng maganda o mabuting buhay at higit sa lahat
magandang kalooban. By the way guys, kung nais ninyo ang Prasomdech, meron po tayo niyan sa Pinoy Esoteric. So if you click our profile and click shop sa aming TikTok and search Prasomdech to check out, makikita nyo po na nandoon ang aming Prasomdech. Avail na guys, at kung gusto ninyo mas matutunan ito ng mas matindi, pakinggan ninyo ang mga susunod nating mga istorya dito sa Pinoy Esoteric. And sa Pinoy Esoteric, lahat lehitimo, konsagrado, at merong instruction lahat. As see you again sa susunod nating kwentong esoteriko, kwentong agimat, ghost stories, horror stories, at sagradong anting-anting dito sa Pinoy Esoteric. This is Maestro J. Paalam. I'll see you again.